nagkakaroon ng trahedya na nangyayari dahil sa ang bawat isa ay nagkulang sa pag-iingat. Sana ay muling manumbalik sa inyo ang ating karapatan sa bawat isa. Mag-ingat po tayo sa ating paglalakbay dahil sa mahalaga po ang buhay. Tutunguhin po ngayon ng mga kasama ko doon sa laging pinangyayarihan ng aksidente. Kaya naman, eto si Mervin. Ayan po. Ayan. At ito naman po yung isang magmamaneho ng aming sasakyan. Kaya kami po ay pupunta roon para malaman yung lugar. Ayan. Madilim po dito. Sana ko. Dito na kami dalawa. Ayun. Tigkabila po kami ng upuan. Madilim na po talaga ngayon. Kaya po namin gabi pupuntahan yun. Madalas po nangyayari ang aksidente ay gabi. Ayan na po. Na aming sinakyan ay tinatawag po na tak-tak. Ito po ay conversion ng motorcycle. Ang lugar po na ito ay probinsya na po ng Bulacan. Ito pong kasama ko ay ito Merlin. Kaya po namin ito tutunguhin dahil ang kalsada po na ito ay totoong kurbada. Napansin niyo po, ayan. Po ako magpapaiwan sa kanto na ito at dito ko po aalamin yung nangyayari dito. Ayan, may patutunguhan pa po ang aking sinakyan na ito at ako ay maiiwan dito. Yun. Sige, at ako'y muna ay maiiwan dito sa lugar na ito. Kung naririnig nyo ang hagibis ng sasakyan na mga single, iba't iba na po ang buhay na nabuwis sa lugar na ito. Iba't iba na po ang nangyaring aksidente sa lugar na ito. Bakit po nangyari ang aksidente sa lugar na ito? Ano nga ba ang kahulugan ng mga guhit na yan? At ang mga ilaw na yan sa karsada na yan? At ano nga ba ang papel ng mga halaman na ito na nakapaligid dito? Lalakarin po natin ito papunta ron. At habang pumapatak ang ulan, ay aalamin natin kung ano ang dahilan kung bakit nagdudulot ng aksidente dito. Sa napakaraming buhay na po ang naging biktima ng kurbada na ito. At halos kapag ka lumalakad kang ganito ng mag-isa mo,
ikaw kinikilabutan ka na. Ang pagkamatay po ng tao ay walang may gusto. Ang pagkamatay po ng tao ay hindi gusto ng isang tao na siya ay mamatay. Wala po niyan. Lahat po ay naghahangad mabuhay ng mahabang buhay. Bakit po napakaraming biglaan lang ay namamatay? Ano po ang dahilan nun? Ito po ay isang burol. Isang burol po ito. Ang mga puno po na yan ay siyang saksi sa mga pagkamatay ng mga taong na-aksidente dito. At ang gilid po na ito po, ang gilid po na ito ay totoong mahirap po ipaliwanag. Ang mga puno po na ito, ang napakakalaking puno po na ito, sila po kasi ang saksing buhay sa mga aksidente dito. Wala ba tayong malalaman? Meron tayong malalaman. Yun ang inaalam ko po sa lugar na ito. Ayan. Ang inaalam ko po sa lugar na ito, bakit nangyayari. Mayroon po akong napansin dito sa gawing likuran ko kanina nang ako ay naglalakad papunta rito. May napansin po ako dito sa gawing likuran ko kanina. Ang kapansin-pansin po dito, gaya nitong mga nasa gilid na ito. Ayan. Kung mapapansin nyo po itong mga nasa gilid na ito, ay protection ito. Pero ito po ay walang mga reflektor na nagpapahayag na kurbada. Kaya po ay may kasalubong. Ayan. Lilingon po tayong ulit sa bawat mapunong lugar na ito. Ang mapunong lugar po na ito, kung sisilipin nyo, ay nagiging taguan na ng mga hindi natin alam kung anong meron na dito. Ang kaluluwa, kung nandyan po kayo ay hindi ko kayo iniistorbo. Wala po akong iniisip na kayo ay gambalain. Huwag po kayong magalit. Ang inaalam ko lang po sa kasalukuyang ito kung paano po nagkakaroon ng aksidente sa lugar na ito. Dito po, maglalakad-lakad pa tayo dito. At titingala pa tayo sa mga matataas na puno. Ang katahimikan ng gabi ay bigla na lamang may mamamatay. Bigla na lamang mayroong magbubuhis ng buhay sa lugar na ito. Kurbada po ito. Iba po ang kurbada na ito. Napaka bigat po ng kurbada na ito. Kapag ikaw ay mabilis at hindi mo na control ito at na-close up ka po ng kasalubong mo na kapwa mo overtake sa lugar na ito, sigurado po at nasilaw ka pa ng malakas na ilaw na tututok sa'yo, palagay ko kapag mali na ang takbo mo, yun po ang mangyayari sa'yo sa lugar na ito. Yan. Dito po ay wala man lang kabahay-bahay. Wala po ditong tindahan. Ang lugar po na ito, hindi ka po dito makakahingi ng rescue. Kung ikaw po ay na-aksidente dito, wala ka pong mahihingian dito. Kahit sumigaw ka ng malakas na tulong, kung sakaling ikaw ay mayroon pang boses, ay hindi ka na po dito makakahingi ng tulong.
Wala kang mahihingin tulong dito. Ang pinagsimulan po ng burol na ito, yung posting dilaw na yan, ang burol po na yan ay gagaygayin natin papunta ron. Ang mahiwagang burol na ito na napakarami na pong aksidente ang nangyari dito. Simula po sa mga single motor na hindi na mabilang na namatay dito, hanggang po sa mga kotse na sobrang bibilis na hindi na mabilang ang namatay dito. Pati mga bus po nagkaroon ng aksidente dito na hindi na rin mabilang ang mga nagbuwis ng buhay dito. Nalulungkot po ako, kaya po ako biglang tumigil dahil nagiging cause po ng matinding pagkamatay ang kurbadang ito. Pero ang pinakatampok po ay ang burol na riprap. Yan po ang burol na riprap. At ang mga puno na ito na iba't iba, mayroong hugis na maputi at mayroong parang tumatanaw sa madilim. Kahit anumang lakas ng ugong ng sasakyan na dumadaan dito, alintana ang mga kislap ng liwanag sa malayong lugar na parang may sumisilip, na parang hindi natin alam kung sila ay natahimik dahil sa hindi naman nila gustong abutan ng kamatayan sa lugar na ito. Malalaking bus po ang dumadaan dito. Kaya kapag may kasalubong po na sobrang napakabilis, na lalo na't single, lalo na po sa ganitong napakadulas na panahon, at ikaw ay nasisilaw pa po, nasisilaw pa ng malakas na ilaw, malamang na malamang meron ka pong dapat ingatan. Ang ingatan mo po dito, ang unang-una ay yung bilis ng iyong sasakyan. Huwag ka pong masyadong mabilis. Kailangan magdahan-dahan ka. Hindi mo dapat apurahin ang napakakinis na daan na yan. Ayan po, tingnan nyo. Napakakinis po ng daan dito. Yan po ay napakaganda. Sa isang banda po ay napakaganda ng makinis na daan. Bakit nagiging dulot ng kamatayan? Hihinto tayo dito at lilinguin natin ang burol. Ayan, yung burol po na yan, yan po ang saksi sa mga namatay na mga persona dito. Bagaman tahimik na ang kanilang kaluluwa, ay ipinagpipray po namin na sila ay makarating sa heaven, na marating nila yung kanilang hangarin nung sila ay nabubuhay pa. Ang paglalakad ko po na ito ay hinahandog ko doon sa mga iba't iba pang mga motorista na dadaan dito, na sana ay mag-ingat kayo. Huwag niyong gawin ang masyadong mabilis na paggamit ng inyong sasakyan. Hilinga po ako ulit, lilingon ako at tatanaw sa napakalayo, sa napakasarap tumanaw sa napakalayo, at makikita natin ang kurbada. Ayan po ang kurbada na pinagdarausan ng napakaraming aksidente. Sa lugar na ito, tinatawag nilang burol riprap.
dito sa Bulacan. Meron po ditong isang simentadong napakalapad. Ayan po, yung napakalapad na yan na may tumubong nagsasariwang damo na simentadong kwadrado. Sa puno ng kahoy na ito ay sinisimbolo po yan ng isang alaala na yan po ay dyan inabot ng pagkalagot ng hininga ang naaksidente dito. Nagaygay ko po pabalik itong gilid ng riprap na ito at tinitignan ko po kung paano ako makakatawid. Sa bilis po ng mga sasakyan dito ay kailangan mong tumakbo. Kailangan mong tumakbo para ikaw ay maging ligtas. Silipin nyo ang napakalayong kurbada. Yun. Yung kinorbahan na yun ng munting motorcycle na yun at biglang salubong at napakalakas ng impact nyan. Kapag yan po ay dyan ka nabunggo, hindi ko na po alam kung ano ang mangyayari sa iyo. Magdahan-dahan po kayo, mga kababayan. Dahil iisa tayong bansa, kababayan ang tawag ko sa inyo. At mag-ingat po kayo. Huwag niyong pabayaan ang inyong sarili na dumating sa punto na kikitil sa buhay nyo ang mangyayari sa lugar na ito, sa kurbada, sa burol. Bulacan. Nagsusumbong ang mga puno na totoong totoo na sila lamang ang nakasaksi sa mga malulubhang trahedya dito na nangyari dito sa burol.